Nazareno, niluluwalhati ka Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipag ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo yun. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan, lalo na po sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoon, ang kawalan ng pagmamahal, malasakit, pagpupunyagi, at pagpabaliwala sa dakilang pag-ibig na Kanyang iniaalok sa sangkatauhan. At sa iba pang kasalanang nagawa, hilingin natin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-anis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon.
Kristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan na nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako." Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako at tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya, hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig niya
at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahing ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga mga kabanalig. Dakilang kapistahan po ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Labis-labis po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Nag-uumapaw po, hindi masukat, hindi abot ng ating limitadong isipan, na naghihintay po ng ating tugon. Yung paglikha ng Diyos sa tao, sa halamanan, yun po ay pagpapahayag ng kanyang dakilang pag-ibig. Nung magkasala ang ating mga magulang at magplano ang Diyos upang hindi patuloy na sirain o tuluyang masira ang maganda niyang plano sa sangkatauhan, kumilos na naman ang Diyos. Pumili siya ng isang bansa. Isang bansang hindi makapangyarihan, hindi malaki, hindi kilala. Isang maliit na bansa.
At tinawag niya ito, binuo niya ito mula sa isang individual, si Abraham. At kalaunan, ang bansang itong pinili niya ay naging alipin sa Ehipto na kanyang pinalaya. At unti-unting natuto, mamuhay, magkaroon ng sarili nilang pamahalaan at patuloy na ginabayan ng Diyos. At sa kaganapan ng panahon, mula sa bayang piniling ito, dumating ang ipinangako niyang manunubos, ang ating Panginoong Jesucristo. Na parang hindi pa sapat ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagpakasakit, namatay, muling nabuhay. At bago niya po niyakap ang kamatayan sa krus, itinatag niya po ang Eucharistia sa huling hapunan. At siyempre po kasabay ng pagtatatag sa Eucharistia, ang pagtatatag sa pagpapari, sapagkat ang pagpapari at Eucharistia ay magkadikit, hindi po pwedeng paghiwalayin. Kung bakit may pari, dahil sa Eucharistia, may Eucharistia dahil may pari. At noong naganap na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang misyon, bumalik na siya sa kalangitan, naluklok sa kanan ng Ama, ipinahayag niya na naman muli kay Saint Margaret Mary ang tungkol sa kaniyang kabanal-banalang puso. Bakit nga po ba ganito, mga kapanalig? Kasi po ang tao mabilis makalimot. Mabilis po tayo makalimot. Kaya tingnan mo po ang ginagawa ng inang simbahan. Pinaaalalahanan po tayo, maya't maya, ang orasyon. Paalala po yun ng incarnation. Ganon din po ang kapanahunan ng Pasko. Ang panahon ng Kwaresma, paalala sa pagpapakasakit, pagkamatay, at siyempre, ang muling pagkabuhay sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Mabilis po makalimot ang tao. Aminin man natin sa hindi, mabilis po tayo makalimot. At ang kinalilimutan po natin, yung mabuti. Ang pinagtutuutan natin ng pansin, ang masama. Maaring hindi naman talaga natin sinasadya na pagtuunan ng pansin yung masama, pero yung pag-iwan po natin sa biyayang iniaalok ng Diyos ang nagiging sanhi upang mapagtuunan natin ng pansin ang di maganda, ang di totoo, ang di malinis, ang di makatarungan, at ang hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, ngayon pong ipinagdiriwang din ng ating bansa ang ika-128 araw ng kalayaan. Sana po ituon nating mga Pilipino ang ating mga puso sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Hanggang hindi po nababago ang ating mga puso, hindi po tayo magkakaisa, hindi po magiging mapayapa ang ating bayan, at yung mailap pong pag-unlad na minimithi nating lahat ay hindi po magaganap. Ang pagtulad sa puso ni Jesus ay pagbunot ng pagiging nating makasarili. Ang pagtulad sa puso ni Jesus ay ang kahandaan palagi nating magpatawad, umunawa at magmahal. Ang pagtulad sa puso ni Jesus ay pagbabata sa iba't ibang hirap at pagsubok na haharapin natin sa buhay na ito. Sinabi niya po yan sa Ebanghelyo ngayong araw. Lapit tayo sa Kanya. Tayong lahat na napapagal, nabibigatan sa ating mga pasanin. Sino sa atin mga kapanalig ang walang pasanin? Lahat po tayo mayroon. Huwag po tayo matukso mag-isip na yung maraming pera ay walang pasanin, na yung mga nasa kapangyarihan ay walang pasanin, na yung mga celebrity ay walang pasanin. Meron po tayo lahat niyan. At hindi po natin lulunasan yan ng totohanan hanggang hindi natin inilalapit sa ating Panginoon. Iniaalok po sa atin ng ating Panginoon, matagal na, noon pa, at patuloy niyang iniaalok ngayon ang kanyang pag-ibig. Ang suliran po, mabigat na suliran natin, mga tao,
hindi po natin tinutugon. Wala po tayong ginagawa. Hindi mo natin pinapansin. Pinagsasawalang bahala po natin. Hindi po natin pinahahalagahan. Sa Eucharistia, ito pong ating pagdiriwang ngayon, diyan po, masusumpungan din natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Na para bagang, ulitin ko na naman po yung, para bagang hindi pa sapat ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, muling pagkabuhay, ang paghahandog niya ng sarili, nagpakatinapay pa po siya para sa atin, para sa ating kapakinabangan, upang maging pagkain para sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Sapagkat hindi po madaling harapin ang buhay na ito. Hindi po. Harapin ito na may katotohanan, pag-ibig at kabanalan. Pero yung harapin natin ito sa paraang gusto natin, kung ano na lang mangyari, sumama na lang tayo sa agos, kung ano nangyayari sa paligid, ay napakadali po nun. Sindali po ng kapahamakan. Sindali ng pagkaligaw. Pero hindi po yun ang buhay na inilaan para sa atin na ating Panginoong Jesucristo. Buhay na ganap at kasiyasiya. Lagi ko pong binibigyan ng diin, binibigyan ng pansin, na dapat po bawat mananampalataya, matuklasan po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Narinig po natin sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, na mga nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nananahan sa atin ang Diyos kung tayo'y nabubuhay sa pag-ibig. At marami pagkakataon naririnig natin po na ang Diyos ay pag-ibig, tungkol sa pag-ibig, tayo'y marunong umibig sapagkat ang Diyos ang naglagay sa puso natin ang kakayahang umibig. Pero ramdam po ba natin talaga ang pag-ibig ng Diyos? Hanggang hindi po natin kinukumbinsi ang sarili natin o naramdaman natin sa isang personal na kapamaraanan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, di po tayo magbabago. Hindi po tayo gagawa ng malaking hakbang na babago po sa takbo ng buhay natin. Magbabago sa takbo ng buhay natin, hindi kabuhayan. Magkaiba po yun. Takbo ng buhay natin, ibig sabihin, ang prioridad natin, ang pagtingin, ang mga iniisip, ang mga sinasabi, ang ating pagkilos, araw-araw. Ang pagkakumbinsi po sa dakilang pag-ibig na yan ng Diyos, sa personal na kapamaraanan, ayon sa aking karanasan, ang nagbunsod po sa akin para ialay ang sarili sa pagpapari. Ang sabi ko po noon, kung may iba pa akong pwedeng gawin, bilang tugon sa dakilang pag-ibig na yan ng Diyos, yun pa ang gagawin ko. Subalit wala na po akong alam. Wala na po akong ibang alam. Hindi ko po sinasabi na ganun din ang mangyayari. Hindi po. Ang sinasabi ko po kung bakit po ako nakagawa ng desisyon na hindi po simple, na nagpabago sa takbo ng buhay ko, nagpabago sa estado ng buhay ko, na nagpabago sa araw-araw kong gawain, ay dahil doon sa pagkatuklas sa matinding pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig po na hindi po tiningnan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kasinungalingan, ayaw ng Diyos ng anumang uri ng paglabag.
Pero hindi nangangahulugan na hindi niya bibigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang awa ang nagkasala, ang naligaw, ang nagkamali ng desisyon, ang napunta sa dilim, ang nalugmok sa lusak ng kasalanan. Yan po ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Kukup-kupin niya po tayong muli. Iaangat niya tayong muli. Bibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon upang lumakad sa liwanag. Sana po wag natin patuloy na sayangin at baliwalain isang malaking kasalanan po sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagbabaliwala sa pag-ibig na kanyang iniaalok. Iniaalok niya po ito sa bawat saglit at sa bawat tao sa buong mundo. Subalit ang nakalulungkot po nun, ilan lang ang tumutugon. Ilan lang po ang tumutugon. Kahit doon sa mga sabihing nakakakilala sa Kanya, kahit doon sa mga nagsisimba, kahit doon sa mga naglilingkod, kahit doon sa mga may debosyon. Nangyayari po kasi ang debosyon ay sa pamamagitan ng ating mga labi lamang. Hiwalay po sa ating puso, ang layo po sa ating puso. Ang debosyon na gusto ng ating Panginoon, lingapin ang mga mahihirap, patawarin ang mga nagkamali, pagsisihan ng taus-puso ang ating mga kasalanan, paglingkuran ang isa't isa at huwag hamakin. Bilang pagsunod, bilang pagtulad sa ginawa mismo ni Jesus nung siya narito sa lupa. Pansinin niyo po ang larawan ng kanyang kamahal-mahalang puso. May tinik, may koronang tinik. Kasi nga po, grabe ang kanyang dinanas. Grabe ang kanyang dinanas. Naroon po ang pang-insulto sa kanya, pagpapahiya, pananakit na pisikal. Pero, patuloy, nag-aalab. Patuloy po nag-aalab. Hindi po pinatay ng karahasan. Hindi po pinatay ng karahasan at hindi papatayin ng karahasan ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At ang pusong yan, mga kapanalig, ay pusong katulad ng puso ng tao at siyempre puso ng Diyos, sapagkat si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya kung paano tayo nasasaktan kapag tayo nabibigo, pag tayo iniinsulto, kapag tayo binabaliwala, naintindihan na po natin ang sakit na ating ibinabato sa ating Panginoon, sa ating pagwawalang bahala, sa ating di pagpansin, sa ating panlalamig. Nag-aalab po ang kanyang pag-ibig. Subalit nagyayelo naman ang ating tugon. Pakaisipin po yan, mga kapanalig. Hindi po sapat na wala tayong ginawang masama. Yan na lang po palagi ang ating slogan. Wala naman akong ginawang masama. Isa pong masamang gawain, hindi katanggap-tanggap sa Diyos, yung pagiging nating malamig. Wala nga tayong ginawang masama. Wala rin naman tayong nagawang mabuti. Hindi tayo nagpaalala, hindi tayo nagturo. Sabi ko po dun sa isang chapel na minimisahan ko kapag Huwebes, kasi kukonti po ang nagsisimba. Chapel po ito na isang institusyon, pribadong institusyon. At syempre, alas 12, break time. May oras po yung mga nasa opisina kung tutuusin. Pero kakarampot po ang nagsisimba. Sabi ko kasi, commendable, kahanga-hanga, yun naririto kayo pag alas 12 para sa misa. Pero bakit hindi kayo nadadagdagan? Kasi hindi nyo ikinikwento, hindi kayo nagsasalita. Pagbalik nyo doon sa itanggapan, doon sa section kung saan kayo nag-uopisina, kung ano ang nyo nahihita, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung natutunan sa pagsisimba. Hindi mo tayo nagsasalita. Nakalimutan po tayo natin na
sa pamamagitan ng binyag, tayo po ay kinumisyon ng ating Panginoon para maging evangelizers, tagapagpalaganap na mabuting balita. Hindi po sapat na basta ako nagsimba, basta ako nakinig, basta ako may natutunan. Isiwalat po natin yun. Ikwento natin, ibahagi natin. Ano ang natutunan natin? Ano ang nabuksan sa ating kamalayan? Di po tayo nagsasalita. Natuloy, yung iba nakamamasid sa atin, nagtataka. Ano kaya nahihita ng taong ito? Tuwing papatakang alas 12, iniiwan, umaalis, nagsisimba. Yung pagtatakang yun, napakagandang pagkakataon yun para pumasok ang ating pagtuturo na sa pamamagitan ng pagsisimba, lumalakas ang aking loob. Di ako nawawalan ng pag-asa. Nakapagpapasalamat ako sa Diyos. Ang mga kasalanang hindi mortal na kailangan ikumpisal, ay napapatawad dahil sa pagsisimba. Kaya totoo po yung kasabihan na minsan pabirong sinasabi ng ilan, magsisimba muna ako para makabawas ang kasalanan. Bawas muna tayo ng kasalanan na magsisimba. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero tandaan, hindi ang kasalanang mortal. At alam nyo na dapat ang kaibahan ng kasalanang mortal at kasalanang venial. Balik po tayo sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin siya patuloy paghintayin. Huwag natin baliwalain ang kanyang dakilang pag-ibig. Manatili po tayo nag-aalab sa hangaring gumawa ng mabuti, maglingkod, magpalaganap ng mabuting balita at ng kanyang dakilang pag-ibig. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makatatawag tayo sa ating Ama na may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasaanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap na Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon.
Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok niyang siya'y nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon, ni 14 na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kay isa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito
Gwardiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan, maghanap at magtatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po kami na nakaluhod sa may paanan mo at napupuno ng buhay ng pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid na iyong kabanal-banalang puso at sinambit na ang iyong mga labi, na ito po ang aming mga kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumula ng lahat ng grasya at kabutihan? Saan pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? Saan pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan ibinibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso na Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigitan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling. Kailangan man nito ng isang himala, naisin mo lamang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa ako ng may habag at mabatid ng iyong puso sa aking mga kasiyaan at kahinaan. Ang dahilan upang pagkalooban ng aking mga panalangin, o banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi mo ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikaloob mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pangsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad kasama ng iyong sanilikha magpahailanman. Kabanal-banalang puso na Jesus, alam ko may isang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihiyap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang gasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-lisang puso ng iyong nagdadalamhating ina. Ipinagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kamahal-mahalang puso na Jesus, maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ng pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutunan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid, sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob upang ipagdasal ang lahat ng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagmamahal at pag-iingat sa gitna ng kanilang takot, pagdadalamhati at pagsubok. Bigyan mo ng lakas ang mga nawala ng mahal sa buhay, pag-asa ang mga nawala ng tahanan at kabuhayan, at kagalingan ang mga nasugatan. Ingatan mo rin ang mga rescuer, volunteer at lahat ng tumutulong upang maihatid ang kinakailangan tulong sa mga nangangailangan. Naway magkaisa ang mga komunidad sa pagmamalasakit at pagtutulungan. Patnubayan mo po ang mga pinuno at mga ahensya na nagbibigay ng ayuda upang maging maayos at mabilis ang kanilang paglilingkod. Sa gitna ng sakuna, ipaalala mo sa amin na hindi mo kami
iniiwan at ang iyong pag-ibig ay nagbibigay ng pag-asa sa amin kahit sa pinakamadilim na sandali. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na ngalan. Amen. Patalastas sa darating na 14 ng Hunyo sa ganap na 12 ng tanghali ay bibisita dito sa Our Lady of Veritas Chapel ang imahe ng Nuestra Señora de la Soledad de Fortabaga. Malugod namin kayong inaanyayahan na bumisita at dumalo sa ating mga banal na misa na mananatili dito hanggang 21 ng Hunyo. Halina't maglaan ng panahon para sa mga panalangin, pagninila at pakikiisa sa banal na misa. Makipag-ugnayan lang po sa Religious Department. Tumawag po sa mga numerong 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po si Binibining Rene Jose at si Miss Alin Nahe. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo't patuloy na tagilarin sa ating mga sarili ang nag-aalab na pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami